to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will.
Amen mga kapatid. Salamat po sa awit, papuri sa Panginoon sa umaga na ito. At God first morning po sa lahat ng mga nariyan sa live ngayon. At bakit ayaw mag-display ng aking camera? Di bale, okay lang. At patuloy tayong pinagpala ng Panginoon mga kapatid. At ngayon ay araw ng Miyerkules. Happy midweek nga pala sa mga nariyan ngayon. Ano? Tayo kasama ulit natin si Pastor sa umaga ngayon. At good morning po sa lahat na nandyan sa live, sa mga nag-share. Maraming salamat din po. Ano? At ibigay na natin ang pagkakataon kay Pastor para tayo tuloy-tuloy na makapagsimula. Ano po mga kapatid? Pastor, sandali lang. Isi-set up ko lang yung audio kasi nilipat ko kanina. Ayan. Okay. Pastor, God first morning po. Ready na po anytime. God first morning po at sa lahat po ng ating pong mga kapatid. Isang magandang umaga po mga kapatid ko. Yan. Ngayon ni February 5, yan. Happy birthday pala sa aking kapatid. Si Dendin Alabanza Di Manari. Yan. Ngayon po ay ating pag-aaralan ngayong Miyerkules. So happy midweek po sa inyo pong lahat. Nag-aatubiling mga ngaral. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na mapagpahinuhod, na siyang mapagmahal, na siyang mapagbiyaya, na siyang nakakaintindi ng bawat isa sa amin at nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Salamat Panginoon sa pagkising niyo po sa amin ngayong umaga at patuloy niyo po kaming inihahanda sa ikalawa po ninyong pagbabalik. Tulungan niyo po kami na hindi po namin ito malimutan at kayo patuloy naming sasambahin sa bawat araw. Salamat po o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po dito sa ating pong pinaka-key-text, 2 Timothy, 2 Timoteo 4, 1 at 2, sa harap ng Diyos at ni Hesus Kristo, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Ayan po ang sinasabi ng Timoteo. Ito'y sulat ni Apostol Pablo sa batang Timothy na ang sabi niya ay payo niyo sa kabataan na ito ay mangaral ka, magsumikap ka. Sa di kapanahunan at kapanahunan, ang pangangaral ay iniwan natin si James White kahapon. Yan, na nagrebelde pa rin sa panawagan ng Diyos. Yan po yung kahapon. Ano? Sa wakas, ulat niya na pagpasyahan ko na gawin ko ang aking tungkulin. Yan napakagandang sinasabi dito. Sinabi niya, di nagtagal, isang matamis na kapayapaan mula sa Diyos ang dumaloy sa aking isipan. At ang langit ay tila nagniningning sa paligid ko. Nagtaas ako ng mga kamay at pinuri ang Diyos sa pamamagitan ng tinig ng tagumpay. Ang kanya paikibaka sa kanyang mga ambisyon sa lupa ay hindi natapos. Ngunit siya ay kumikilos tungo sa tamang direksyon. Ang pagpapatotoo ni James ay nagkaroon ng epekto sa simula pa lamang. Sa isang lugar, tinipon ng isang babae ang humigit kumulang sa 25 sa kanyang mga kapitbahay na walang sino man sa kanila ang nag-aangking Kristiyano. Grabe yung babae na ito, no? Iba yung lakas, iba yung impluensya. 25 na individual ang tinipon niya para makinig ng salita ng Panginoon. Nagbigay siya ng kanyang patutuo, pagkatapos ay yumuko upang manalangin. Ako ay namangha ang isinulat niya na makitang ang 25 makasalanang ito ay yumukod lahat kasama ko. Di ko mapigilang umiyak. Umiyak silang lahat kasama ko. Grabe, matagal na panahon na nangyari ito. Siya ay nagtatagumpay, ngunit patuloy na nadama ang pagkahati ng kanyang isipan sa pagitan ng mga makalupang ambisyon at ng panawagan ng Diyos na ipangaral ang malapit na pagparito. Napakahirap ang pakikipagbaka, isinulat niya. Matapos ang isang pagkakataon, nadama niyang napahiya siya dahil ang kanyang pangaral ay napakahina sa kakulangan ng kaalaman sa Biblia. Nabigla siya nang marinig ang ilan sa kanyang mga tagapakinig na tinawag siyang Elder White.
Ang salitang elder, pag gunita niya ay sumabog sa aking puso, nalilito ako at parang paralisado. So dito si James White talagang ganun. Hindi niya kasanayan na siya ay maging leader, hindi niya kasanayan na mangaral. At first time yung tawagin na Elder White. Ayan. So isa sa matanda sa iglesia ang ibig sabihin. So hindi siya sanay sa ganun. So shout out sa mga sanay ng tawaging elder, no? Purihin ng Panginoon sa inyo pong pagganap. Marami tayong mga elder na matagal na naglilingkod sa Panginoong Diyos. Nawa ay patuloy po kayo maging malakas at patnubayan ng Panginoong Diyos. Naging maayos ang mga pangyayari hanggang sa sinubukan niya magsalita sa harapan ng dalawang mangangaral na hindi tumanggap sa doktrina ng pagparito. Pagkaraan ng 20 minutes, siya ay nalito at napahiya at napaupo. Sa puntong iyon ay sinabi niya, sa wakas ay sinuko ko ang lahat para kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo at nakatagpo ng kapayapaan kayaan. Bukod sa pagsuko, nakita ni James na upang siya ay maging isang matagumpay na mangangaral, kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili. Kung ano ito sinabi sa amin, bukil ko ng mga obligasyong tayo. Binasa ito mabuti, pinag-aralan ng aking Biblia at nagsalita sa publiko habang binuksan ng Diyos ang daan. Makakatagpo tayo mula sa ating sabihin para lahat. Kita tayo para maging mismo, kaya tawag ng Diyos ang bawat isa sa atin upang gamitin ang mga talentong ibinigay niya sa atin. So si James White nakaranas din ng kabiguan sa pangaral. Pero ganun man, siya ay nagpatuloy, di ba? Patuloy siya sa pag-share ng banal at pahiya. Sabi po ito dito, hindi lahat tayo ministro. Lahat magawa, hindi lahat layman. Pero sabi dito, pwede nating gamitin ang ating talento, ano meron tayo, gawin Panginoon. Diba mga kapatid? Lahat lahat ng talento pwedeng gamitin sa gawain ng Panginoong Diyos kahit makuking, di ba? Kahit man yan ay music ministry, ano bang talento natin, mga kapatid? Yung pag-invite na, no? Ako ay talaga natalak. Gamitin mo yung mga Bible interest. Kung makapal ang mukha mo na ikaw ay talagang ang terming makapal. Ibig sabihin malakas ang loob na mag-invite, mag-iya. Talagang lakas yung buo. 15 minutes ago. Ang signal ni Pastor, mga kapatid, maaaring siya ay nalob at ano po? Maaaring siya ay... Ito na ulit si Pastor. Pastor, sige po, balik po. Pastor? Ayan. So pagpatuloy natin mga kapatid, so talagang andap-andap yung ating internet dito. Oh, yung ating data. data. Hindi ka mukha dun sa dyan sa Nueva Ecija. Ewan ko, city na to, pero mabagal pa yung data. Ang ilan sa atin ay may patuloy na pakikipagbaka sa pagtugon. Matindi yan, labanan sa sarili. Ang mabuting balita ay hindi naubusan ng pasensya ang Diyos sa atin. Yun ang maganda. Hindi naubusan ng pasensya ang Diyos sa atin. Tulad ng ginawa niya kay James, magpapatuloy siya sa paggawa sa atin upang makagawa siya sa pamamagitan natin. Ang ating pang-araw-araw na panalangin ay dapat na hindi lamang ipakita sa atin ng Diyos ang kanyang kalooban, kundi tanggapin natin ang kanyang kalooban para sa ating buhay. Ayun. Sabi dito, tanggapin natin ang kanyang kalooban para sa ating buhay. Yan. So kung tayo ay katulad ni James White, ng isang kabataan, na para baga nag-aalilangan sa paggawa sa Panginoong Diyos. Isuko lang natin ang ating sarili at tayo ay manalangin. Remember na hindi sumusuko ang Diyos sa atin para tayo ay himukin upang maglingkod sa Kanya. Katulad nito ni Timoteo, ang sabi ni Apostol Pablo, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ibig sabihin ng pangangaral mga kapatid, hindi yan sa tag-araw lang. Hindi lang din yan sa tag-ulan. Hindi yan sa malamig na season o sa mainit na season. Hindi yan seasonal, kundi
sa kapanahunan at di kapanahunan, ang pangangaral ng salita ng Panginoong Diyos ay nariyan. No? Lahat ay may pagkakataon. Lahat ay pwede. So gamitin natin ang ating impluensya, ang ating pong talento sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya sa umaga po na ito, ay ikaw ba ay nag-aalinlangan na gamitin ng Panginoon Diyos sa gawain? Idalangin mo yan sa Panginoon. Ikaw ba ay para bagang nalilito ng pinanghihinaan ng loob, parang hindi mo kaya? Ipanalangin mo yan sa Panginoon. Ano ba ng kaunti nating talento, hari nawa yan ay magamit sa paglingkod sa Panginoong Diyos. Taksan lang natin ating loob. Ang ating Panginoon ay hindi sumusuko sa atin. Ang Panginoon ay naniniwala sa atin na meron tayong kakayahan na maglingkod sa Kanya ng puso-pusa. So pagpalain tayong lahat ng ating tagapagligtas at patuloy nating sambahin ng ating tagapagligtas, mga kapatid, at patuloy na ang Panginoong Diyos ang siyang mag-guide sa atin sa paglilingkod. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at patuloy nating idalangin ang may mga karamdaman sa mga oras na ito, patuloy tayong palakasin ng ating Panginoong Diyos. So salamat po sa inyong pakikinig at ibalik ko na ang pagkakataon kay Brother Melvin Pulasan. Amen. Salamat po, Pastor. At sa isang magandang story ni James White, isang nag-aatubiling mangaral. Ano po? So, ang maganda rito ay teka, bakit wala yung aking screen anyway? Yan. Sige po. Narinig ba ako? Meron akong mic, ano? Sige po. So, merong struggle na yan. May struggle na naranasan si James White, ano? Obedience to God's calling, ano, nagkaroon daw siya ng struggle, mga kapatid, ano? Ganoon din naman tayo. Dahil sa ating mga pangarap, nag-aatubili tayo na sumunod sa calling ng Panginoon. Pero alam mo, maganda, sabi nga ni Pastor, ano? Ang Panginoon ay hindi nagsasawa sa atin. Nandiyan pa rin siya, patuloy tayong tatawagin, ano po? Kaya si James White ay nagkaroon ng struggle, ngunit sa bandang huli, sumunod din naman, ano? At naisip niya kailangan niya mag-practice, ano? Kailangan niya maghanda. Ang ginawa niyang paghahanda, yung pagbabasa ng Bible, pagbabasa ng mga publications ng mga Adventist, at siyempre yung public speaking, yung tatlo na yung paghahanda, ano? Pero sa panahon natin ngayon ay yan din naman yung paghahanda, no? Pagbabasa ng Bible, pananalangin, number 1, pananalangin, ano po? Pag-attend sa mga devotional na ganito, sa mga active services ng church, yan, magiging handa tayo, no? Huwag naman natin gawing hadlang yung ating mga pangarap para sa tawag ng ating Panginoon, ano? Kasi dyan tayo talaga marami dyan nasisilo. Mas pinipili yung pangarap, ano po, kaysa sa paglilingkod sa Panginoon. So, pwede naman yan pwede naman yan na habang ikay tumutupad unti-unti na yung pangarap, kasama mo ang Panginoon. Yun ang mas maganda, di ba? Kaysa naman iwanan mo yung ministry, ano po. So, pangit naman. So, yun, ano po. At ang number 1, syempre, para magtagumpay, yung ginawa ni James White, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, ano, nagpasakop siya. So, yan, ano, isang maganda at maiksing lesson patungkol kay James White, nag-aatubiling mangaral. Tayo rin naman ay marapat na mag-atubili, di ba? Kailangan din natin mag-atubili, mga kapatid, dahil ang oras ay malapit na. Ano po, malapit na ang kanyang pagparito. At ngayon, connect tayo doon ulit. Si LP, matuto pa na iba pa, makinig ng mga reflections. Marami rin tayo napupulot at natututunan doon, ano, lalo na nakaka-inspire ng mga inspiration. Kaya magpatuloy lamang tayo, ano po. Hintayin natin. At nung isang gabi, linggo ba yun ng gabi o basta somewhere, na-atake na naman sila ng mga nanggugulo, ano po. Ito na. Kasi sabi ko, pag hindi ako gumawa sa Panginoon, saan ako kukuha ng source para magkaroon ng maibabalik sa Panginoon? Although na yung bunso ko na lang po yung kasama ko, siyempre magkano lang po yung iaabot niya sa akin.
bago siya mag-abot sa akin, tinuruan ko rin po siya na alisin yung tithes, magbigay ka ng kung 10% ang tithes mo, gawin mo anak na 10% din ng iyong combined offering. Kasi nakikita ko pag hinahawakan ko yung sobre niya, pag ibinibigay sa akin ng treasurer, bakit ang tithes ng anak ko malaki pero ang kanyang offering mas mababa doon sa kanyang tithes. Kaya ini-encourage ko po siya. Sabi niya, sige, magagawin ko. Pero parang mahirap, hindi anak mahirap. Huwag mong isipin na wala kang ibibigay sa akin. Huwag. Kung mas maganda kung yung ibibigay mo sa akin, mas ilagay mo sa combined offering. Yun ang itinuturo ko sa bunso ko, Pastor. Kilala mo siguro yung bunso ko, pero pag nakita mo, mas malaki pa sa'yo. Ngayon po, ang inaano ko po ngayon, bakit ko po ginagawa na mag-canvas na hindi ko na hinahabol yung ako ay magkaroon ng goal, kundi iniisip ko na lang ano yung ibibigay ko sa Panginoon. Kaya sabi ko, ito na, kung magkano yung aking magiging percent doon sa akin pong makukuha o makakanvas, bibigay ko yung report doon sa kapwa ko LE, pero yung akin pong percent doon, Panginoon, ituro mo po sa akin at tulungan mo ako na ito ay maibigay ko sa combined offering. Siguro po, na-start ko na po iyon mga kapatid nitong January. Although na noon pa po ako nagkakaroon ng combined offering, pero ngayon po, hinihiling ko sa Panginoon na magawa ko yun. At ito po naman ay nagagawa ko nitong January na. January po nagawa ko na yun, na yung lahat po ng aking nasisingil, lahat po ng hindi ko na po iniisip kung kukuhanan ko pa ba siya ng pamasahe o ano. Pero kasi sa panahon ngayon, napakalaki ng pamasahe, Pastor. Parang kulang pa yung percent mo kung iaano mo doon sa pamasahe. Pero sabi ko, Panginoon, itulong mo po sa akin ito para maibalik ko yung tamang pag-ibig ko sa iyo. Yun yung inaano ko. Kaya sa tulong po ng Panginoon, yun naman po ang nangyayari kahit hanggang ngayon pong February, first Sabat ng February, purihin ng Panginoon kasi nagagawa ko, Pastor. Nagagawa ko. Kahit na po yung ibinibigay ni Brother Ivy na budget para, ito yung budget natin ngayong araw na ito para sa pagkain. Iniisip ko, Panginoon, kukuhanan ko to. Kukuhanan ko to ng tithes kahit na ito'y 10 piso lang. Kukuhanan ko pa rin ng tithes at mas malaki pa sa combined offering. Bakit ko po yung naisip, Pastor? Kasi sabi ko, ito yung hindi ka magiging makasarili kung hindi lang sa loob ng local church mo ibibigay yung 50%, kundi sa CLPM at sa taas pa. Kasi ibabalik din naman nila sa baba. Yun yung iniisip ko, ibinabalik din naman nila sa baba eh. Ibibigay mo sa taas pero ibinabalik din nila sa baba. Bakit hindi mo kailangan ibigay pa? Para doon mo makita na hindi ka magiging makasarili na sa local church lang to, hindi ko na to ibibigay sa taas. Kasi maraming mga kaluluwa, lalo na pag nagbabasa ako ng mission report, maraming mga kaluluwa na nabibigyan mo pala ng naibibigay mo doon sa combined offering. At ngayon po, yun din po yung ituturo o itinuturo ng aming elder, lalo na doon sa mga bata. Sa mga bata ng iglesia dito sa Orion, itinuturo ng aming elder na ito ibigay natin kasi kahit piso yan, mga maliliit na bata, makakatulong kayo. Kaya ini-encourage namin, sabi ko nga wag nating i-encourage doon sa taas eh. Kasi pagka mga matatanda sa pananampalataya, parang ang hirap, Pastor, ang hirap mong iano doon sa combined offering, paano mo ipapaliwanag sa kanila. Umpisahan natin sa mga bata. Kaya tinuturo namin sa mga bata na kahit 10 piso, ilagay nyo yan sa offering, sa sobre. Kasi bakit? Sinasabi namin step by step. Kaya purihin Panginoon kasi yung elder namin mas matyaga eh. Yung elder namin ngayon matyaga siya na magturo sa mga bata na bakit ganito yung sa offering. At kami bilang mga nangunguna din sa iglesia, Pastor, kukunti na lang kami. O babalik ka dito sa Orion, kukunti na lang kami. Pero makikita mo, ikaw po yung naka-schedule namin ngayong year na to sa aming anniversary, Pastor Joey.
na Amen, ikaw amen. talagang naka-schedule na maging speaker namin. Kaya makikita mo na kukunti lang kami pero purihin at pasalamatan ng Panginoon kahit maliit ang iglesia ng Orion. Tama si Pastor President na hindi mo na kailangang mamalimos pag meron kang gawain sa loob ng church o sa pag ito lalo na ngayon sa Sapitan Harvest 2025 hindi na kami magtatanong wala tayong budget, hindi na kasi nga alam namin natutulungan kami ng Panginoon na kahit na ilan lang kami na nagko-combine offering sa tulong at habag ng Panginoon, pag-ibig ng Panginoon, ang iglesia po ng Orion ay hindi na manghihingi para sa amin pong evangelism o anuman ang gawain ay hindi manghihingi kundi yung pong naiiwan sa combine offering, yun po ang gagamitin sa lahat ng gawain ng Panginoon dito sa Amen. Orion. Amen. 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 Lang po at maraming salamat po. Ayan, so napaka inspiring naman Sister Lolit ang testimony mo sa umagang ito. So tama po kayo, no? Kung mahirap pong turuan ng mga may edad na, simulan po natin sa mga kabataan. Sila po ay receptive pa sa mga katuruan, ano po. So thank you po sa inyo pong napapanahong patotoo at ako po mismo ay na-bless at na-inspire. Okay, kukuha pa po tayo ng isa, okay, na magpapatotoo. Si Brother Kim, nakita ko po siya kanina. Brother Kim, okay, di magnawang. Hello, Brother Kim, good morning. Nandiyan ka pa ba? Okay, Brother Kim. Hello, Pastor. Good morning. Ayan, so pakinggan po natin si Brother Kim. Brother Kim, ikaw naman ang magpapatotoo ng kabutihan ng Panginoon sa buhay mo at pagtugon mo sa Kanya, sa Kanyang kabutihan sa iyo. Okay, sige po, Pastor. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga kasamahan dito sa CLPN. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. God first morning. Ang akin pong testimony sa combined offering plan ay napaka buti po ng Panginoon, Pastor, at yan po ay matagal ko na pong pinapractice magmula pa noong taong 1999 at lalo pa akong na-inspire noong napakinggan ko si Pastor Claro Vicente. Doon pa po kami sa Dasmariñas, yan, sa church ni Pastor Sagnoy, sa home church. At na-invite ko siya doon sa aming church para i-explain, ipaliwanag yun pong combined offering plan. At ang resulta po noon sa distrito namin na yun, Dasmariñas, ang amin pong iglesia ng mabuhay noon, mga taong 2005, ay gumanda po ang naunawaan po ng mga kapatid ang pag-iika po at ang malalim na prinsipyo ng combined offering plan. At na-practice ko po yan, Pastor, at hindi po talaga magkukulang ang Panginoon sa kanya pong pagpapala basta't unahin ang ikapo at papantay o hindi bababa sa 10% ang offering. Combined Pampanga ay na-invite ko rin po kasalukuyan ay nandito si Pastor Claro Vicente, yung retired pastor natin sa Union, na ang kanya pong ministry ay Principles for More Abundant Life or Stewardship. Nandito siya, 9 Sabat po siya. Nagsimula na siya noong February 1 hanggang March 29 at kanya na pong unti-unting naipapaliwanag ang mas malalim na prinsipyo ng pagiging katiwala, Pastor. At ako po umasa na ang mga kapatid, hindi lang po dito sa aming iglesia sa Bukaran, kundi ang buong distrito ng Florida ay lalo pang matuto o makaunawa sa atin pong programa na
magbigay ng offering na walang kapintasan, special na handog sa Panginoon. Mataba. Ano po? Kasi yun pong hinihingi noong araw, pastors, ng Panginoon ay mga pang matataba, walang kapintasan. Kaya sa ating panahon ngayon, kapag sinabi po na manipis ang kita, payat po yun. Kaya kailangan mataba ang ating handog sa Panginoon. Ayun. Yun na po siguro muna, pastor, sa ngayon. Salamat po. Ayan, maraming salamat, Brother Kim. So napakinggan po natin, mga kapatid, yung pong damdamin na ni Brother Kim na talagang isulong ng higit pa ang combined offering plan sa kanila pong iglesia. At marahil ito po ay hamon din sa atin. Sa anumang iglesyang ating kinaaniban ay hawak kamay tayo, mga kapatid, na babalikatin, na isulong ang kahalagahan ng combined offering plan sapagkat ito ay para sa kalwalhatian ng Panginoon at para sa gawain ng ating pong Panginoon. So sa pagkakataong ito ay pansamantalang puputulin po muna natin ang ating pong mga patutuo sa ating pong combined offering plan at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong mga susunod na yugto ng ating pong programa. Ano po? Nais ko pong sabihin muna yung pong mga participants bago po tayo dumako doon sa ating pong station. Kaya video clip. Ano po? Ang ating pong tagapagsalita ay si kapatid na Arian Lacuna. Siya po ay elder ng Digdig Seventh-day Adventist Church. Okay, regards po tayo dyan sa kapatiran po natin sa Digdig. Ako po ay na-assign dyan. Matagal ng panahon. Okay? Ang United Prayer po ay ipagkakaloob sa atin ni una yung pong adoration and confession, ipagkakaloob po sa atin ni Pastor Ranel Pipito. Ayan, si Pastor Ranel Pipito po ang magbibigay po ng adoration and confession. At ang ating pong thanksgiving and supplication ay ipagkakaloob po sa atin ni Sir Frederick Gregorio. Okay, si Sir Frederick Gregorio po para po sa supplication and thanksgiving. At pagkatapos po ay dadako na po tayo sa closing prayer na ipagkakaloob po ng ating pong tagapagsalita na si kapatid na Arian Lacuna, elder ng Digdig Seventh-day Adventist Church. So tayo po ay dumako sa panibagong yugto ng ating po programa. At the right time and with a solemn purpose, the Adventist movement was raised as a fulfillment of biblical prophecy to prepare the world for the second coming of Christ. Its divine mission is to proclaim the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people, telling them to fear God and give glory to Him because the hour of His judgment has come. All who dwell on the earth should also be invited to worship God as the creator of heaven and earth, the sea and springs of water. In Acts 1:8, Jesus indicates 3 geographic segments that must be reached by this missionary endeavor: Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Since the beginning, the church's pioneers understood that this enormous task could not be accomplished by one individual or by fragmented and disconnected church unities. They knew that the only way to achieve this objective was by emulating the apostolic church, being and working with one accord, and having all things in common. So, to reach every nation, tribe, tongue, and people, they organized the remnant of the Advent movement as the Seventh-day Adventist Church, where missionary strategies are decided not by one mind, but collectively through committees. Its members are elected by the whole body, and all resources, the tithes and offerings, are gathered in one place and distributed equitably, following collective decisions and strategies according to the biblical storehouse principle.
This unified effort is crucial to the accomplishment of this end-time commission to illuminate the whole world with the everlasting gospel before Jesus comes. And how are our offerings distributed so that every nation, tribe, tongue, and people can be invited to fear God and worship Him as Creator? In 2002, the World Church suggested the Combined Offering Plan, which is already adopted by 12 administrative regions or world fields. While the destinations of offerings suggested by the givers are always respected, this offering plan proposes that all non-assigned offerings should be automatically distributed following the geographical missionary segments mentioned by Jesus in Acts 1:8. So, 50 to 60% of all non-assigned offerings stay at the local level, usually the local church. 20 to 30% of all non-assigned offerings are applied to regional mission, usually administered by the conference or mission. And 20% of all non-assigned offerings are administered by the General Conference and applied to the world mission. While following the Combined Offering Plan guidance, offerings are distributed to support all approved projects, initiatives, ministries, and regions of the world. On the other hand, assigned offerings that should ideally be given only in addition to the unassigned ones can only cover the assigned project or destination, leaving all the others uncovered. According to this distribution plan, church members are invited to worship God by regularly bringing Him their promise, which is their regular and systematic offering given after the tithe. Promise is a regular offering because it is given after every income or increase. It is systematic because it is given under a proportional system, a previously decided or vowed percentage of every income. Promise offering is given not just when there is a call or a need, but every time members recognize that they were blessed by the Lord with an income. They give as an act of worship and not as a donation, not to be blessed, but as a grateful response to the blessing. As important as it is, the tithe is a very restricted fund because it can be used only according to God's specific guidance in the Bible and the spirit of prophecy. So tithe funds can only cover a limited part of the missionary's expenses. Offerings, on the other hand, are an unrestricted fund and can cover all kinds of missionary needs. This distribution system of offerings, resembling the tithe distribution system, is based on mutual submission and mutual trust. It will allow our missionary work to receive an uninterrupted flow of resources that will be regulated by God Himself as He keeps blessing His people financially. By giving promise, non-assigned regular and systematic offerings, or by distributing your offering according to the pattern suggested by the Combined Offering Plan, you are providing the necessary leverage that will bring the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Ibigay po natin ang pagkakataong ito kay kapatid na Arian Lacuna, isa sa mga matanda sa iglesia ng Digdig Seventh-day Adventist Church, Nueva Ecija. Isang mapagpala po na God First Morning sa inyong lahat. Isa pong kagalakan na ang inyong pong abang lingkod ay maging kabahagi ng gawain pong ito. Ako po si Arian Lacuna ng Upper North Nueva Ecija District. So kami na po yata yung pinakamalaking distrito sa buong North. Ang akin pong bahagi sa umaga pong ito ay matatagpuan sa Councils on Stewardship, Chapter 14, a beautiful plan in its simplicity. So sangayon po sa sulat po na ito, ang tithing daw po ay isang nakapaloob sa konteksto ng simplicity and equality. Meaning, the tithing system is described as beautiful in its simplicity and equality, making it accessible to everyone regardless of their educational background. So kahit sino pa man tayo, ano man ang ating pinag-aralan, ano man ang ating pong trabaho, everyone
is being privileged na maging kabahagi ng gawain pong ito. And guess what? According po dito ay it has a divine origin. This system is said to be divine in its origin, implying that it is a God-ordained plan for supporting the work of salvation. So hindi po ito naisip ng kung sino lang sa mundo pong ito. Ito po ay pinanukala at pinlano ng ating pong Panginoong Diyos. Ano po? At ang sabi po dito, according to this article, it has a universal participation. Ano pong ibig sabihin? This article emphasizes that every individual, regardless of age or gender, can participate in the tithing system and become a treasurer for the Lord. This means that everyone can play a role in supporting the work of salvation. Aba mga kapatid, napakasarap pong isipin na tayo pong lahat bilang lingkod ng ating pong Panginoon, bilang mga faithful steward, tayo rin naman ay mga treasurer ng ating pong Panginoong Diyos. At sa pagiging tapat po natin bilang isang treasurer sa pamamagitan ng ating pong pagtatapat sa ating pong role, tayo ay makatutulong sa gawain ng kaligtasan upang maipabahagi ang pabalita ng pagbabalik ng ating pong Panginoon sa iba pong mga tao. And it can also, with having this simplicity and beauty of tithing, we can also, it can also be a great object para maka-accomplish tayo ng mas malaking mga bagay. Tithing system is said to accomplish great objects, implying that it is an effective way to support the spread of the gospel and work of salvation. So kita niyo na mga kapatid, ito po ay sa pamamagitan po nito ng ating pong tithing system, makaka-accomplish tayo ng isang dakilang bagay, lalong-lalo na sa pagpabahagi, pagkakalat ng pabalita ng ating pong Panginoon. And we have to be faithful and vigilant. Ano po? If everyone adopts the tithing system, they will become vigilant and faithful treasurers for God, ensuring that there is no lack of resources to carry out the work of salvation. So, sa pamamagitan ng ating pong pagiging faithful and vigilant, masisiguro natin, mga kapatid ko at mga mahal ko sa mga mahal kong mga kamanggagawa, na hindi magkukulang. Ano po? At sa pamamagitan po natin, sa tulong po ng ating pong Panginoong Diyos, we will gonna have enough resources to carry out the work dito po sa ating pong lugar at dito po sa ating pong mundo. Ano? Napakasarap pong isipin, mga kapatid, na sa pamamagitan ng ating pong pagiging tapat ay gagamitin tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga resources ng ating pong Panginoon na pinagkatiwala sa iyo at sa akin, ay makakatulong ito para sa ikatatapos ng gawain sa sanlibutan pong ito. And guess what? It also has a mutual benefit. The article suggests that contributors to the tithing system will not be left poorer. Napakasarap po mga kapatid. No? Kung tayo ay magiging tapat sa pagkakaloob sa ating pong Panginoon, hindi po tayo maghihirap. Yan po ang sabi. Ano? But rather, they will become more invested in the cause of present truth and will be laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Wow, mga kapatid, hindi po pala ito parang isang pagsakripisyo. Ang pagpakikibahagi sa gawain pong ito ay mayroon pong benefit para sa bawat isa sa atin. Ano po? We will become more invested in the cause of present truth. Gusto niyo po ba maging kabahagi ng konteksto po na ito? O gusto niyo po ba na kayo ay meron din namang benefit sa isa pong gawain o sa isa pong tungkulin na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon? Overall, the article presents the tithing system as a simple, equal, and effective way for individuals to support the work of salvation and become more invested in their faith. It emphasizes the importance of universal participation and faithfulness in giving, and suggests that this system can bring about great benefit for both the individual and the larger community. So ang sabi pa, the reference to laying up
in store for themselves and good foundation against the time to come is likely an allusion to 1 Timothy chapter 6 verse 19, which says, "Lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rusts doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal." This suggests that the article is encouraging us to invest in spiritual well-being and to prioritize their relationship with God. So ngayon pong God First Morning na ito ay tayo po ay in-encourage ng ating pong Panginoon na ipunin po natin, sangayon po sa 1 Timothy chapter 6 verse 19, na yung ating pong treasure ay nasa langit. Huwag po nating hayaan na ang ating pong treasure ay may stock dito lang po sa ating pong sa mundo, na ito po ay hindi nagagamit sa gawain ng ating pong Panginoon. Sana lahat ng ating pong tinatangkilik, ipagkatiwala natin sa Panginoon at maglaan po tayo mga kapatid. Lahat nawa ng ating pong mga tinatangkilik ay para sa ikabubuti ng ibang mga tao, sa ikalalaganap ng gawain at ikasusulong ng gawain, lalong-lalo na ng ating pong CLPM. So muli po, isang God First Morning sa inyong lahat, sa ating pong CLPM at sa lahat ng naaabot po ng platform po na ito sa buong mundo. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. 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 Salamat po, Brother Aryan from Digdig Seventh-day Adventist Church. Talagang isa na namang mensaheng tayo po ay pinagpala. Mayroon pong patotoo rito si kapatid na Joel Vistori from Kasiguran. Sabi niya, "Good morning, God First family. We are so blessed to this platform program." Kaya nga po, pinagpapala tayo ng higit ng Panginoon dahil sa mga magandang mensahe, mga salita ng Diyos na atin pong napagbubulay-bulayan. So sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay maglalaan ng ilang panahon sa ating pong pananalangin personal para sa ating... Amen mga kapatid, praise the Lord sa umaga na ito at magandang plano. Okay na to, may plano ang Panginoon. Simple at beautiful, sabi dito, Simple and beautiful yung plan na madaling sundin, madaling unawain, at ang lahat ay accessible sa lahat. Ito nga yung tithes and offering para tayo ay makatulong saan? Sa pagtatapos ng gawain. Makakatulong at makakatulong tayo. At isang maganda dyan ay yung kapag tayo iniisip natin palagi yung kagaya nung kanina yung si Ma'am Lolit ba yun? Lolit. Maganda yung kanyang sinabi nung nararanasan ko rin yun. Kapag ikaw ay nag-COP, mga kapatid, lagi mong nasa isip si Jesus, uy, para kay Jesus ito, hindi ko ito gagalawin, uunahin ko ito. O, di ba? Tatabi mo na agad. Pag ikaw yung didesisyon, ako po, mananalangin ako ba ay mapapalapit sa Panginoon o hindi? Ganyan, So, yung character development mo, unti-unti na-improve, hindi mo nararanasan. Yan ang maganda, kapag tayo ay nakisangkot sa simple and beautiful plano na ito ng Diyos para sa pagtatapos ng gawain. Pangalawa, shared responsibility and unity in the mission. Kita niyo po, lahat tayo, meron tayong share sa responsibility at tayo nakiki-unite tayo. Unity in the mission. Sino ayaw maki-unite sa mission, mga kapatid? Yun yung mga madadamot. Yan yung mga madadamot na wala ditong madamot. So kung meron man, ay huwag kayong mag-alala, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa ulit bumalik sa alisin ng pagiging madamot, unahin si Jesus. At ang pangatlo, yung last but not the least, merong eternal reward and spiritual investment, mga kapatid. Meron palang eternal reward kapag tayo naging tapat sa Panginoon. Hindi sinabing sa pera lang, maging tapat. It means tapat, as in tapat, Hindi natin dinadaya ang Panginoon. Hindi natin dinadaya yung sarili natin, Tapat talaga. So, ayan, sabi dito ay, we are laying up in store for themselves a good foundation for the future, implying that spiritual growth, ay maganda talaga yung spiritual growth, and eternal life
our ultimate reward. O grabe, no? Doon pa lang sa spiritual growth, maganda ng reward, ano po. Tinugtungan pa ng eternal life, ano po. So ayan, pagka ang ating faithful contribution ay nagpatuloy, mga kapatid, walang masamang mangyayari sa atin, ano? Puro mabuti, mga kapatid, ano? Pagka may nang masamang nangyari sa inyo, nabusan kayo ng pera, ibig sabihin mali yung inyong paniniwala, ano? Umaasa kayo sa mali, ano po. Self-interest yung ginagawa natin pagka kayo may maling nangyari sa inyo, ano po. So yan ang ating magandang malinaw na plano para sa atin, ano po. Simple, pwede mga bata sumunod, matatanda, may trabaho o wala, pwede, no? Lahat ay pwedeng maki-unite sa mission sa tulong ng pagbabalik na ikaw po. At maganda, o paano ikaw magbabalik, wala akong trabaho, o nga't wala kang trabaho, pwede ka pa rin tumulong sa mission, ano po, at bibigyan ka ng trabaho ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Yan ang maganda, no? Pangako niya, hindi niya tayo pababayaan. So ayan po, mga kapatid, at nawa tayo na bless sa umaga na ito. Short and sweet, napakabilis, may oras pa para mag-exercise habang papaumaga, at patuloy nating ipanalangin ang bawat isa, mga kapatid. Huwag kayong alis dyan, samahan niyo po ulit ako. Tayo manalangin, mga kapatid, at muli magkakaroon tayong 10 to 15 seconds. Ibulong nyo na yun yung mga prayer request, mga kapatid, ano? Masarap ang pakiramdam gumastos pag naitabi na agad ang para. Oh, tama, no? Totoo yun, ano, Ate Rebe? Masarap ang pakiramdam pag gumastos ka na naitabi mo na yung COP. Sabi mo, akin na to, lahat na natira na to. Praise the Lord. Praise the Lord, sabi natin, ano, naitabi ko na, so wala na akong alalahanin pa. So, ganoon, dapat unahin na itabi na agad. Tinuturo ko yan sa mga anak ko, no? Pag binigay, ang baon niya 1 week, binibigay na agad ng mama nila. Unahin, may sobrang na kayo dyan, kayo na maglagay, at mas maganda unahin nyo ang Panginoon, ano? Yun, ano po, tithes and offering, pantay, ano po. Ako muna yung nagpa-practice ng more, sila muna yung pantay lang. At yan ay maganda, ano, parang proud ka, no? Proud ka na, wow, nagagawa ko ito, mahirap ito, pero nagagawa ko, di ba? Actually, hindi mahirap. Magiging mahirap lang kapag punong-puno ng selfishness yung puso natin, ano? Hindi yan mahirap, napakadali. Kagaya ng testimony kanina ni brother, ano ba yun? Para daw mahirap, sabi nung anak niya, no? Parang mahirap. Hindi anak mahirap, anak pala ni Sister Lolit. Hindi mahirap kasi iniisip mo yung ibibigay mo. Isipin mo yung natira pa na pagpapala sa iyo. Yun ang isipin mo. Pag inisip mo yung ibibigay mo, talaga mahirapan ka, masakit sa loob pagka delikado ka dyan, ano? So wag mong isipin na mahirap. Masarap, yun ang isipin mo, di ba? Masarap magbigay. So ayan, ano, sa mga huling pumasok, tayo po ay mananalangin na 10 to 15 seconds or 20 seconds. Ibulong nyo na yan inyong mga panalangin, at magsisimula ako after 20 seconds. Let's pray po, mga kapatid. Let's pray po. Dakila at mapagpalang Ama sa langit, maraming salamat po muli. Binigyan niyo kami ng panibagong buhay, kalakasan, at pagkakataon na muli kami makarinig na inyong mga aral, paliwanag, at makakita namin na kami pala ay kasama sa inyong plano ng pagtatapos ng inyong misyon. O dakilan Diyos, salamat. At may pagkakataon kami, bagamat ito kami ay makasarili, madamot, makakalimutin, ay nariyan kayo para sa amin. Salamat sa patuloy na pagtawag po sa amin. O dakilan Diyos, tulungan niyo po kami na maalis ang aming pagiging makasarili, na ikaw po ang aming unahin, upang sa ganoon kami maging masaya sa aming buhay, sa aming paghihintay sa inyo habang kami ay naghahanda sa nalalapit ninyong pagbabalik. Salamat, tinuruan nyo kami na sa aming pakikilahok sa worldwide mission na ito,
Sa pamamagitan ng aming pagiging tapat na mapagbigay na katiwala, kami po ay magiging masaya o dakilan Diyos sapagkat Ikaw po ang aming kasama sa bawat umaga, sa bawat araw. Sa bawat kami ay makakatanggap ng pagpapala at biyaya. At sa bawat kami ay mananalangin na Ikaw po ang pag-ibig mo po ang aming mararanasan. Hindi po kami umaasa ng kapalit o dakilan Diyos sapagkat Kayo na po ang unang nagbigay ng mga blessings sa amin. At ang amin ay binabalik lamang para sa inyo at ang aming mga pasasalamat, O Diyos. Salamat sa patuloy na pagmamahal na inyo ay binibigay sa amin. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, kasama ulit namin ang aming mga kapatiran na nakikinig ngayon. Mayroon kaming mga kanya-kanyang prayer request, O dakilang Diyos. Hipuin niyo po ang aming mga puso at tingin ng aming mga panalangin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Kasama din namin sa panalangin si Sister Abel Hermino sa kanyang pagpapagaling, gayon din si Brother Ramon Hernandez sa kanyang recovery at patuloy na kalusugan, si Nanay Juning Alpindo, si Ma'am Carmen, si Doc Partida, O dakilang Diyos, sa kanilang patuloy na kalusugan, sa kanilang mga ministry, sa kanilang patuloy na gawain. Patuloy silang maging daluyan ng inyong pagpapala, O dakilang Diyos. Hindi naman si Tatay Divino Alabanza sa kanyang kalagayan, samahan niyo po siya. Gayun din, aming pinapasalamat ang kaarawan ni Sister Denden Alabanza de Mari, ang kapatid ni Pastor Nelben. Siya po ay inyong bigyan ng malusog na pangatawan sa mga susunod na araw, taon at mga buwan. Patuloy na siyang gamitin sa United Mission na ito, at kayo din patuloy na maging daluyan siya ng pagpapala, maging liwanag siya sa kanilang nasasakupan, sa kanilang sambahayan. Dalangin din po namin ng mga nagtatrabaho sa malayo, sina Gerald, sina Estrella Joy, Brother Puboy, si Tintin, hindi naman Sister Joy, ay patuloy po namin kasama sa panalangin. At patuloy nyo silang ingatan, malayo man sila sa kanilang mga pamilya, ay malapit po sila sa inyo. Dalangin din po namin ang Harvest 2025 at ang mga admins, leaders sa CLPM, patuloy na gabayan nyo po sila na maging maayos ang sistema at lahat ay maging masaya naglilingkod habang kami naghahanda sa nalapit ninyong pagdating. Dalangin din po namin si Sister Ana Rosbel Hermino sa kanyang karamdaman. Patuloy niyo po siyang palakasin at pagalingin sa kanyang karamdaman. Dalangin din po namin ang mga kapatiran na narito ngayon sa live, ang sambahayan ni Sister Mildred, ang sambahayan ni Sister Nympha Rivera, kasama na yung kanyang mga kamag-anak sa malayo sa Bukidnon, ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, kasama na si Sister Hannah, ang sambahayan ni Nanay Pina, ang sambahayan ni Sister Emelinda, kasama na si Brother Eliseo, yung kanilang mama, si John Mark, si Jovan, si Angela, kaya na rin naman si Popoy. Kasama din namin sa panalangin ng sambahayan ni Ate Lorna at ni Kuya Bobby, kaya din ang sambahayan ni Ate Mitch, ang sambahayan ni Ate Sally Sanchez, sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, ang sambahayan ni Ate Rebe, kasama yung buong San Leonardo Church, pati ang mga bagong binyagan dito. Patuloy niyo po silang patatagin sa mga kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na pindaraanan sa buhay. Dalangin din namin ang sambahayan ni Nanay Nerissa Francisco, kasama na si Brother Reynaldo Eusebio at yung apo niya ni Sister Veronica at ang kanya pang mga ibang mga apo. Dalangin din po namin si Brother Ray Galfa, ang kanyang buong sambahayan. Patuloy niyo po siyang gamitin at maging liwanag sa kanilang nasasakupan at maging daluyan na inyong pagpapala sa anumang kapamaraanan, at siya ay makatulong sa gawain. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Shirley Rosa Cinto, ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambahayan ni Ma'am Femi, kasama ng buong GAES Elementary School, ang mga teachers, pupils, and parents. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Janet, Brother Jojo Katmaitan, at ang sambahayan ni Sister Marilyn Garcia, ang sambahayan ni Sister Senaida Manarang, ang sambahayan ni Sister Gloria Balbido, O dakilang Diyos. Alam niyo po anong kalagayan ng aming mga puso at isipan sa mga sandali na ito. Dinggin po ninyo ang aming mga kahilingan. Pagkaloob ito sa amin
ayon sa inyong kalooban at hindi ang aming kagustuhan. Muli po, patawad kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ano po? Salamat po sa mga prayer warriors at salamat sa mga nag-share po at sa patuloy na nakikinig dyan sa background. Salamat din po at lagi po nakakasigla ang COP. Yes naman, nakakasigla talaga. Yung feel mo na, katulungan ko sa mission, sa global mission. Yung feel mo na andyan ka palagi, kasama ka sa mission. At ayan, yung mga hindi ko nabanggit po sa prayer, kasama pa rin kayo sa prayer. Po Sister Josephine at Sister Wanji, hindi ko yata nabanggit, nalampasan ko. Anyway, kasama po tayo sa panalangin. Hindi ko kasi nakita yung chat, kaya hindi ko na isulat. Po sinusulat ko kasi yung mga nagchat-chat, kasi kung isusulat ko lahat ng pangalan niya simula ng mga unang araw, hindi naman lahat ay naka-join. So mas priority kung isama sa panalangin yung naka-join. Ayan, kaya dapat mag-chat kayo ng dyan sa chat box para maisama natin kayo sa panalangin. Yan ang ating priority panalangin, yung mga nasa nag-chat at saka yung nakalista sa mga special prayers, mga kagalingan yan at mga karamdaman. Ayan mga kapatid, 5:30 ng umaga, medyo maaga pa. Praise the Lord. At patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. At mag-exercise muna tayo. God bless po sa ating lahat hanggang bukas po muli. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have